You're so hot and beautiful today. Oh, Barack, thanks for the compliment. Anyway, you look so handsome today. I know that, Glory. I love your mole. I love your mole too. Mukha kang multo. What's mole to Glory? I can't understand. Oh, never mind that. Glory, can I dance with you? Here's Barack. No, I can't dance, Mr. Obama. In I'm fact, never gonna dance. I'm never gonna again. dance again. Guilty feet that got no rhythm. Excuse me, Mr. President Barack Obama, King Fahd bin Abdul Aziz, Prime Minister Yukio Hatoyama, and Madam President Gloria Macapagal Arroyo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. We're about to begin. Narito na po tayo ngayon sa NSA, National Scarcity Association. Kami kurang rikas na yaman. Kami marami langis, pero kapos kami sa skilled worker. We're the most powerful and richest nation in the world. But despite of this, we still lack skilled teachers and nurses. Ang suswerte ninyo, no? Diyan lang kayo kapos. Pero sa bayan ko, kapos kami sa lahat. Sa pagkain, edukasyon, gamot, at trabaho. Ating narinig ang mga hinanaing ng iba't ibang bansa. Ating nalaman na hindi lamang ang mga papaunlad na bansa ang nakakaranas ng kakapusan, pagkus pati ang mga nasyong ating tinitingala. Ngunit, ano nga ba ang ginagawa nilang mga hakbang upang malunasan ang sabing pagsubok at ang naging epekto nito? Kahit kami kurang rikas na yaman, natuto kami hanap ng alternatibo. Nakagawa kami iba't iba teknolohiya na tinangkilik, hindi ramang ng Japan, kundi pari buong mundo. Talagang mahirap ang kapos sa manggagawa. At ang pinakamalaking epekto nito ay ang pagbaba ng kalidad ng produkto. Ngunit nagsasagawa kami ng mga training upang kahit papaano ay malunasan ang aming pagsubok. Our nation, just like Saudi Arabia, also conducting training for us to have a good quality of products. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sa lahat ng aspeto ay kapos kami. Ngunit patuloy na lumalaban si Juan upang mapaunlad ang ekonomiya nito. Gaya halimbawa ng pagkaubos ng pinagkukunang yaman. Kilala kami sa pagkakaroon ng likas na yaman, ngunit hindi dahil sa ilang gahaman sa pera ay unti-unti na itong nauubos. Kaya kapag kami ay nasasalanta ng bagyo gaya ng Milenyo, Undoy at Peping, lagi kaming nalulubog sa baha. Nagkakaroon din ng landslide sa aming bansa, bagkus nakalbo na ang ilang kabundukan namin. Ngunit dahil dito ay natuto kaming mga Pilipinong magtipid. Isa pa ang bayan namin ay nakakaranas din ng kakulangan sa ilang produkto na humantong sa panic buying. Ngunit likas na sa mga Pilipino ang pagiging maparaan. Nag-iisip kaming magkaroon ng pamalit sa mga produktong nagkukulang sa merkado. Dito lamang kami
hindi kapos sa yamang tao. Kawawa naman inyo bansa. Kawawa naman Pilipinas. Maaari ba kami angkat inyo rikas yaman? Pero dun lang sa mga kagubatang pwede puturan. Maaari din kami invest inyo bansa para unrad inyo ekonomiya. Sang-ayon ako dyan, Prime Minister, no? Kung di ako nagkakamali sa aking narinig, na ang inyong bayan ay sagana sa sanay na manggagawa na maraming makatutulong sa aming problema. Our nation needs skilled worker too. Huwag kayo mag-alala, Mr. President and Prime Minister. Hihikayatin ko ang aking mga kababayan na marami ang oportunidad ang naghihintay sa kanila sa ibang bansa na maaaring makapagtaas ng aming ekonomiya, no? Naririnig po natin ngayon na nagtutulungan na po ang bansa tulad ng Amerika, Saudi Arabia, Japan at Pilipinas upang masolusyonan ang tinatawag na scarcity o kakapusan.